Hello, good morning sa inyong lahat. Um, let's continue our study in Revelation, last Sunday of the month again. So, mabilis talagang panahon. So, I'm here again. So, we'll be in Revelation chapter 14 sa ngayong umaga. Okay, pahayag. Chapter 14. Ang title natin is Victory in Jesus. Katagumpayan sa ating Panginoong Jesus. Okay? So, let's pray. Father, we thank you so much, O Lord, for this time. Again, that we could study, makapag-aralan namin po ang inyong salita. As you teach us, Lord, tinuturuan nyo kami sa inyong salita, Lord. Tulungan nyo kami na maunawaan namin at tumimo sa aming mga puso, O Lord. Lalong ito ang katagumpayan nga ng dahil sa aming pananampalataya sa aming Panginoong Jesus. So Lord, it's such a great hope, O Lord, dahil nga sa inyong kagandahang loob, Panginoong Jesus. So as you teach us, Lord, help us hear you, help us listen to you, and help us obey, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Okay, so Revelation 14. Yung mga last nating pag-aaral, actually three studies na natutunan natin tungkol sa Diablo, yung kanyang dalawang lingkod, dalawang mababangis na hayop, sabi, yung false prophet o yung Antikristo at ang bulaang propeta. So those are like 3 studies in a row, ano. So I'm tired of listening. Kaya ko na yung mga pag-aaral sa dragon nga, yung dalawang mabangis na hayop. Pero ngayon, we'll see ang ating Panginoon. Okay? Ang tunay. Remember yung mga pandaraya nila, panlilinlang nila, kinokopya ang ating Panginoon. Pero ngayon, sa chapter 14 nga, makikita natin ang tunay. Okay? Ang tunay, ang ating Panginoon, ang tunay na kordero ng Diyos. So, we'll only makikita natin sa ating mga pag-aaral, kukunti na lamang mga bahagi, makikita natin yung tatlong yun, yung unholy trinity, yung masamang trinidad, kukunti na lang at hindi na mabuti ang kararatnan nila. Tapos na ang kanilang panlilinlang sa kamunduhan. Okay, so judgment, pangahatol, darating na sa kanila at sa mga sumunod sa kanila. Sa yung mga pag-aaral natin, para bang magtatagumpay sila, ano, dahil yung mga kapangyarihan na pinakita, ang talagang makapangyarihan sila kung ano-ano yung mga ginagawa nila, no. Pati yung last natin, yung bulaang propeta, binigyan niya ng yung rebulto na makapagsalita. They're just, talagang makapangyarihan. Kaya nga, pero dito, makikita natin ang tunay at ang pinakamalakas makapangyarihan ay ang ating Diyos pa rin. Yung mga kapangyarihan na nakita natin sa Diablo, sa Antikristo at ang bulaang propeta, pinahintulutan lamang ng Diyos. Okay? Ano lang sila, puppet lang sila ng ating Diyos. Ginamit lang sila ng ating Diyos para nga hatulan ang masamang mundong ito na ayaw ngang manampalataya sa Kanya. So, wala sa kanilang kapangyarihan, okay? Ang kapangyarihan ay nasa ating Panginoong Jesus, sa ating Diyos Ama. Okay? So, makikita natin dito. So, it's better to watch, yung mga pag-aaral natin, nakita natin yung mga gawain nila, yung masamang trinidad ngayon, makikita natin ang gawain ng ating Diyos, ang kordero, ang tunay na kordero. It's better, mas maganda tingnan ang mga gawa ng ating Diyos kaysa sa gawa ng mga ng kasamaan.
which is kahit ngayon sa ating panahon, it is better to watch good things. Yung mga makadiyos na mga bagay, hindi yung masasama. Okay? So, let's learn from that. Yeah, so, let's start in verse 1. At nakita ko, narito ang korderong nakatayo sa bundok ng Zion. Siya ay may kasamang 144,000 mga tao na nakatayo. May nakasulat na pangalan ng kanyang ama sa kanilang mga noo. So, nung una, narito ang korderong nakatayo sa bundok ng Zion. Remember sa last nating study? Yung nagpapanggap na kordero ang Antikristo, remember? So, pero dito ang tunay na kordero ang ating Panginoon na ito. So, sa amin merong kasamang ating Panginoon na 44,000 mga tao na nakatayo, or 100 pala. 144,000 mga tao na nakatayo. Do you remember that? 144,000 sa chapter 7. Yung mga 144,000 na magiging ibanghilista sa panahon ng kapighatian. 12,000 12,000 from each tribe. Remember chapter 7? Mga Hudyo. Okay, these are Jews. Ito, babalik na sila ng kasama ng ating Panginoon. Pinangakuan sila doon sa chapter 7 ng na poproteksyonan sila ng ating, hindi sila masasaktan ng Antikristo. Okay? So, ito nakita natin ang kasiguraduhan ng salita ng ating Diyos. Sinabi niya sa kanila noon bago sila mag-ibanghilista nga, mag-preach sila, mangaral sila, kahit paman sa panahon ng kapighatian na naghahari o namumuno ang Antikristo. Sabi, it's proof, patunay ito na ang salita ng Diyos ang mas makapangyarihan. Dahil sinabi niya, hindi sila masasaktan ng Antikristo. And here they are, kasama ng ating Panginoon. So, they came out. Okay? So, as the first thing to learn, ang salita at ang mga pangako ng ating Panginoon, hindi sila mabibigo. Okay? They will all come true. Ano man ang ginawa ng Diablo at ang kanyang mga mababangis na hayop, walang nagawa dahil dito sa protection ng ating Panginoon dito sa 144,000 mga tao. Okay. And how does this apply to us? Firstly, sa Philippians chapter 1:6, okay? Sabi, lubos akong nakakatiyak sa bagay na ito, na siya na nagsimula ng mabuting gawa sa inyo ay magtatapos nito hanggang sa araw ni Hesus Kristo. Promise. So, He will get us through, okay? Kahit ano pa man ang nangyayari at mangyayari pa sa ating mga buhay, pangako ng ating Panginoon, tatapusin niya ang mabuting gawa sa ating mga buhay. Okay? Makikita natin siya harap-harapan. Sa Jude verses 24 and 25. Walang chapter, isang chapter lang ang Jude. Verses 24 and 25. Ang Diyos ang makapag-iingat sa inyo mula sa pagkakatisod at makapaghaharap sa inyo na walang kapintasan, na may malaking galak sa harapan ng kanyang kaluwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sumasa Kanya ang kapurihan at kadakilaan, ang kapangyarihan at kapamahalaan mula ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. So, pangako ng Diyos yun sa atin. Out of many promises, dalawa lang yun. Tatapusin niya yung sinimulan niya sa ating mga buhay. Katulad ng 144,000, pinangako niya sa kanila, poprotektahin sila, hindi sila masasaktan ng mabangis na hayop. Katulad sa atin,
tatapusin niya ang sinimulan niya sa ating mga buhay. Okay? Iingatan niya tayo sa pagkakatisod, sabi, at ihaharap niya tayo sa ating Diyos na walang kapintasan. Promise from God. So believe that and remain in it, okay? Walang anumang dahilan na hindi natin mapaniwalaan ang ating Panginoon. Dami na niyang tinupad na pangako sa atin sa ating mga buhay man, right? Sa kanyang salita. Oh. So, mayroon bang dahilan na hindi pagkatiwalaan ang kanyang pangako sa atin? You know? He will get us through. He will get us to heaven. We will see Jesus face to face. Okay? Notice, sino ang mag-iingat sa atin? Sino ang magtatapos ng ating pananampalataya? Sino ang maghaharap sa Diyos ng walang kapintasan? Sa Diyos, siya mismo, siya ang gumagawa lahat. Di tayo. Anong gagawin natin? Tumupad lang, sumunod lang sa kanyang mga salita. Okay? Obey His commandments. That's all we need to do. Okay? Remain in them. Mayroon silang tanda, itong 144,000. Mayroon silang tanda sa kanilang mga noo, sabi. At ang pangalan ng Ama. Si Satanas, again, ang malilinlang, ang kumukopya. Di ba ganon din ang kanya ginawa? Mark of the beast, right? Sa kanilang noo din o kaya sa kanilang kamay. Palagi lamang kinokopya lamang, hindi original si Satanas eh. Ewan ko kung bakit mayroon pa ring nakakamangha na mayroon pa ring sumusunod sa kanya, Imitation lang ang kanyang mga gawa, imitation ng ating ng mga gawa ng ating Diyos, mga tunay. So, sa 2 Corinthians 11:14 sabi, si Satanas man ay nagaanyong anghel ng liwanag, sabi. Nagaanyong anghel para lamang malinlang ang mga tao. So, huwag tayong mahulog sa mga imitation, sa mga gawing kopya lamang ni Satanas, kopya ng mga gawain natin. Huwag tayong magpahulog doon. Maraming mga lumilibot pa rin na pinapakita yun or tinuturo yun, Don't fall for it, okay? They're just cheap imitations. Anong dapat natin gawin para hindi mahulog? Alamin ang tunay, right? Kapag alam ang tunay, kapag alam ang totoo, kapag dumarating yung mga kasinungalingan, alam natin, right? So, that's what we need to do. Know the real thing, alamin ang tunay, know the truth, alamin ang katotohanan, know God's word, alamin ang kanyang salita, know Jesus, kilalanin si Jesus, sundin siya, obey Him, and then remain in Him, manatili sa Kanya. At yun ang ginawa ng 144,000. Tingnan nyo sa verse 2, ito ang kanilang gawain. Ako ay nakarinig ng isang tunog na mula sa langit na katulad ng tunog ng maraming tubig. Ito ay katulad ng isang napakalakas na kulog. Narinig ko ang tunog ng maraming manunugtog ng kudyapi na tumutugtog ng kanilang kudyapi o kudyapi. Sila ay umawit ng isang bagong awit sa harapan ng trono at sa harapan ng apat na buhay na nilalang at ng mga matanda. Wala mo sino mang matututo ng awit na iyon. Ang matututo lamang nito ay ang 144,000 mga tao na tinubos ni Jesus sa lupa. Hindi dinungisan ng mga ito ang kanilang mga sarili sa mga babae. Sila ay mga birhen. Sila yung sumusunod sa kordero saan man siya pumaroon. Sila yung mga tinubos ng kordero bilang mga unang bunga para sa Diyos at para sa kordero. Walang pandaraya sa kanilang mga bibig sapagkat wala silang anumang dungis sa harapan ng trono ng Diyos.
Kita nyo yung mga gawain ng 144,000 na dapat nating gayain dahil mabubuti yung kanilang mga gawa, right? Makati na naman, okay? So, excuse me. Itong 144,000 na ito, sabi dito, binigyan sila ng isang special na awit na sila lamang ang matututo nito. And they sang it, inawit nila ito sa harapan ng ating Diyos, sa trono ng ating Diyos. They are standing on Mount Zion, right? On earth, kasama ang kordero. And yet, as they sang, sabi, pumaitaas sa trono ng Diyos. So sa atin, pinakikita ito na kahit nandito pa rin tayo sa lupa. Ang ating mga awit, ang ating mga dalangin, ang ating mga pagpupuri, pumapaitaas sa ating Diyos at sa langit. Kung alam natin yun, ang mga awit ng ating pagpupuri, para bang nasa harapan tayo ng Diyos? Umaawit ba tayo na parang nasa harapan tayo ng Diyos? Although we are spiritually, we are before the throne of God, right? Physically, hindi natin. Yung nasa church kayo dyan, nasa building dyan, ako nandito. Pero spiritually, we are before the throne of God when we sing praises to Him. Kapag tayo nananalangin ba tayo na parang nasa harapan na tayo ng Diyos? Which we are, kinakausap natin siya, although we don't see Him yet. Sa future, pagdating natin sa langit, makikita natin face to face, makikita natin sa ating mga sariling mata. Pero ngayon pa man, how do we do it? Ang pagpupuri sa Diyos ay banal na gawain, Pagpupuri sa awit, pananalangin, pagbabasa ng kanyang salita, all of this, they're forms of worship. And are we doing it before the throne of God? We should, And I'm guilty. As I was studying this, kapag ako'y nananalangin, kung minsan, Diyos Ama, natutulog na, Simula pa lang ng prayer, tulog na, So I'm guilty of that. But I try, So praying, worshiping, kapag umaawit tayo, kahit na yung tono hindi gaanong nandiyan, yung mga ibang nating kapatiran dyan, kilala natin, pero sing to the Lord still, Siya naman ang pinupuri natin, siya ang inaawitan natin, hindi yung mga tao. Okay? So, just praise the Lord. Right? Praise the Lord. Kahit ano pa man tono ng ating boses. Sabi nga, make a joyful noise unto the Lord. Right? Make a joyful noise. Dahil sa puso nagmumula yun. Noise nga, ano ba ang noise sa Tagalog again? Kalimutan ko na naman, noise. Ingay. Sa atin, ingay lamang, pero sa ating Panginoon, kapag yun nagmumula sa ating mga puso, ay matamis, right? Mahalimuyak na pagpupuri sa ating Panginoon. So, do that, okay? Praise and pray, before the Lord. So, hindi lamang mayroong special song, yung 144,000 na ito, but they have special qualities too. Okay? Sabi, sila yung mga birhen, hindi sila dinmihan ng mga kababayan, pero ito idolatry. Okay? Kasi ang idolatry, which is pagsamba ng iba't mga Diyos-Diyosan, is always connected with sexual immorality. Sa panahong yun, sa panahon ng mga Hudyo, sa Old Testament, sa lumang tipan nga, yung mga Israelita kaya nangahatol sa ating Diyos noon dahil they committed idolatry
Sumamba sa lanyang Diyos-Diyosan dahil sa mga babaeng nasa noon sa lumang tipan yung prostitution ginagamit sa pagsamba daw ng Diyos. Yung mga Diyos-Diyosan nila kasama na yung prostitution. So sexual prostitution, alam natin yung word na yun. Pero kaya nang hatol ang mga Hudyo noon dahil they committed sexual immorality sa mga Diyos-Diyosan ng mga iba't ibang tao, yung hindi mga Hudyo. Itong mga 144,000 na ito, they didn't commit that. They remained pure. Pure sila sa harapan nating in Diyos. Hindi sila yumuko doon sa idol, yung rebulto na ginawa ng Antikristo o ng bulaang propeta na rebulto ng Antikristo na nagsalita, they did not bow down to that one. So, hindi sila nalinlang ng Antikristo. So, they remained pure. They were singing the song na special lamang para sa kanila. Dalisay sila, hindi sila nadumihan ng mundo. And then, sabi, yung 144,000, sumusunod sila sa kordero kahit saan man pumunta ang kordero. Hindi ba maganda yun kung masasabi sa atin ay siya ay sumusunod sa ating Diyos? Kristiyano nga talaga, tingnan mo ang kanyang mga gawa katulad ng Panginoong Jesus. Right? That would be great kung masasabi sa atin yun. He's always, palagi sumusunod sa utos ng ating Diyos. Yung unang tawag niya sa mga apostol niya, and then yung mga iba't ibang alagad pa, ano yung tawag sa kanya? Sa kanila? Follow me, right? Nung tinawagan niyo yung sina Peter, John, Andrew, he said, follow me. Tapos si Matthew or Levi, follow me. That's all we need to do. Follow Jesus, sumunod sa kanya palagi. Hindi sometimes, palagi, okay? Because you know what? Jesus, if we keep following Jesus, He will lead us into eternity. Sa buhay na walang hanggan na kasama siya. So, walang talo, no? It will be victory. At tapos, walang paglilinlang sa kanilang mga bibig. Wala silang kapintasan sa harap ng Diyos. At tayo ba sa Diyos? Are we of God? Diyos na puno or Diyos ng katotohanan? Diyos ng lahat ng katotohanan. Are we of God? Then, dapat katulad ng 144,000 na ito na palaging sumusunod sa kordero, wala rin dapat na panlilinlang na lumalabas sa ating mga bibig. In contrast, si Satanas, full of deceit, puno ng panlilinlang, Siya ang ama ng kasinungalingan, sabi sa Bible. At ang kanyang mga tagasunod. Alin tayo? Who do we resemble more? Sino ang sino ang katulad natin sa ating mga gawa, sa ating bibig? Ang Diyos ba na puno ng katotohanan o ang si Satanas na puno ng panlilinlang? It's up to us. We know that tayo lang nakakaalam. Okay? So, we are of God. Remember, we are of God. We are of the truth. So, we should be in truth. So, let's continue. Yung mga vision ni John na pinakita sa kanya, nag-iba. May anghel, 3 anghel ang ipakikita sa kanya na mayroon silang gagawin para sa ating Diyos. Verse 6, at nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa kalagitnaan ng langit.
Taglay nito ang walang hanggang ebanghelyo na ipapahayag sa mga nananahan sa lupa. Kabilang dito ang bawat bansa at lipi at bika at mamamayan. So, it's an angel, anghel na lumilipad sa kalagitnaan ng langit at nagtataglay ng walang hanggang ebanghelyo ay iniihahayag niya to all the earth. Yung mga nananahan sa lupa which were hindi pa nananampalataya. Okay? Dahil dito, na-rapture ng mga nananampalataya. So, yung mga nananahan pa sa lupa, pinipreach pa rin ang ebanghelyo. Ano ang meaning ng ebanghelyo? Again, literal meaning ng ebanghelyo? Good news, right? Maganda, mabuting balita, right? So, tatanong, how can there be good news sa lahat ng mga nakita nating nangyayari? Sa kasamaan na ginagawa ng Diablo, ng Antikristo, ng bulaang propeta, how can it be good news? Well, ang aking tanong naman is, how can it not be good news? Paano hindi magiging mabuting balita ito kung binibigyan pa rin ng pagkakataon ng ating Diyos na manampalataya, na nasundin ang kordero, na talikdan ang kasamaan, na binibigyan para sila ng pagkakataon na maligtas sa impyerno. Remember, about this time, itong oras na ito, itong panahon na ito, marami na ang nakarinig sa yung dalawang tagapagpahayag, yung dalawang patunay, di ba, 3.5 years nangangaral sila, meron pa rin hindi nanampalataya. Tapos, yung 144,000 na ebanghelista, mga Hudyo, they testified about God, narinig na nila, pero hindi pa rin nanampalataya. So, this is good news, ano? Meron pa silang pagkakataon kahit na nandito na sa panahon ng kapighatian. Binubuhos pa rin ng ating Diyos ang kanyang kahabagan. But God who is rich in mercy, sabi, right? Ang ating Diyos, sobra-sobrang kayamanan niya sa kahabagan. Binubuhos pa rin niya sa mga tao, sa mga nananahan sa lupa sa panahon ito. So, it's good news. Mabuting balita pa rin. Anywhere, anytime, kapag inihahayag ang kagandahang loob ng ating Diyos na para maligtas ang tao, it's still good news. Kahit ano pa mang panahon, kahit saan pa man, it will always be good news. Good news, mabuting balita na maligtas ang tao. At anong sinabi ng ang message ng anghel? Sinabi niya sa isang malakas na tinig, verse 7, matakot kayo sa Diyos at ibigay ang kaluwalhatian sa Kanya sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom. So nandun na sila sa paghuhukom, pero binibigyan pa rin sila ng pagkakataon. Sambahin ninyo siya na gumawa ng langit at lupa at dagat at bukal ng mga tubig. Basically, this is the same message we preached. Pinangangaral natin ngayon, right? Fear God, matakot sa Diyos. Ang kanyang salita, bigyan ng kaluwalhatian, sambahin ninyo ang gumawa ng langit at lupa at dagat at bukal ng mga tubig. Ang tagapaglikha ng lahat, siya ang dapat sambahin. Okay? Ngunit, anong ginagawa ng marami? Pinipili nilang sambahin ang iba't iba pang mga bagay sa halip ng ating Diyos. Ano-anong sinasamba natin? Sinasamba ng iba, yung ibang tao. Mas mahalaga pa ang tao kaysa sa Diyos. Kayamanan, mga ari-arian, trabaho, kung saan tayo nagbibigay ng mas maraming oras, ng maraming resources, yun ang Diyos natin. Sports, mga iba't ibang bisyo, sinasamang sarili, mas importante ang sarili kaysa sa Diyos. Yung anong gusto ko.
Ang daming sinasamba ng mga tao sa halip ng Diyos. You know? Dito, yung rebulto na nagsasalita, sasambahin nila. Oh, dami. Kung ano yung pinagpapalit natin sa ating Panginoon, kung ano yung pinag-uukulan natin ng mas maraming panahon at mas maraming lakas natin, effort natin, yun ang Diyos-Diyosan natin. Ito ang nakakaangon ngayon, cellphone. It's the question, nakita ko pa lang ito o narinig ko ito not too long ago. How much more time do we spend on our cellphone kaysa sa pagbabasa ng salita ng Diyos? And this, we are all guilty, okay? Tayo lahat guilty nito. Tingnan, ask yourself, di ba kapag nakalimutan natin ng cellphone, let's say umalis tayo, nakalimutan natin ng cellphone, di ba natataranta tayo? Ay, yung cellphone ko nasaan? Ay, nakalimutan ko sa bahay, balikan natin sa bahay. Dahil hindi, right? Do we ever nasasabi ba natin yung sa ating Bible? Ay, nakalimutan ko ang aking Bible, dapat bumalik tayo sa bahay. Hindi ako right? Hindi. But it's the cellphone. Mas mahalaga pa yung cellphone natin kaysa sa salita ng Diyos. Nakakalungkot, ano? Pero yon mga gawain lang tao. Romans 1:25 sabi, pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan ng Diyos at sinamba nila at pinaglingkuran ang nilikhang bagay kaysa sa lumikha na pinupuri magpakailanman. Romans 1:25. Marami tayong sinasamba. Pinagpapalit ang ating Diyos. Idolatry. But worship God alone. First commandment, right? There is no other God. Worship Him alone. Second vision. Verse 8. O yung anghel pala. Ikalawang anghel. May isa pang anghel na ang sumunod sa kanya na nagsabi, bumagsak na ang Babylonia. Bumagsak na ang dakilang lungsod ng Babylonia. Siya ay bumagsak dahil sa alak ng puot ng kanyang pakikiapid na ipinainom niya sa lahat ng mga bansa. For now, Babylon, sa ating pag-aaral lang ngayon, Babylon is a representation ng rebellion ng sangkatauhan laban sa ating Diyos. Political man o religious man na nagmula sa nation ng Babylon, okay? But for now, kasi makikita natin sa chapter 17 at saka chapter 18 malawak or marami ang makikita natin about itong Babylon na ito. So, let's wait for chapter 17 and 18, okay? Pero just for now, sabi ng anghel, ng ikalawang anghel, bumagsak na siya, okay? Bumagsak na ang Babylon. Political at religious system siya, okay? So, we'll see that again sa chapter 17 and 18. Verse 9, yung ikatlong anghel na nakita ni John. Verse 9, sumunod sa kanila ang pangatlong anghel, sinabi niya sa isang malakas na tinig, ito ang mangyayari sa sino mang sasamba sa mabangis na hayop at sa kanyang rebulto. Ito ay mangyayari sa sino mang tumanggap ng tatak ng kanyang noo o sa kanyang kamay. Okay? Tatak ng noo. Yung 144,000 may tatak din. Pangalan ng Ama sa kanilang noo. Ito ang Antikristo. At ano yung tatak? Remember? Yung 3-6. Verse 10, siya ay iinom ng alak ng puot ng Diyos na ibinuhos niya na walang halo sa saro ng kanyang puot. Pahihirapan niya siya sa apoy at nagniningas na asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Ang usok ng kanilang paghihirap ay pumailan lang magpakailanpaman. Ang mga sumamba sa mabangis na hayop at kanyang rebulto ay walang kapahingahan araw at gabi. Gayon din ang mga tumanggap ng tatak ng pangalan nito ay walang kapahingahan. Fearful thing. Nakakatakot. Ito ang katapusan ng mga tumanggap
ng tatak ng Antikristo na nagpatuloy tinanggihan ang kahabagan ng ating Diyos. Pinili nila na hindi matakot sa Diyos, kunit sinamba nila ang rebulto, ang Antikristo mismo. Tinanggap nila yung tatak ng Antikristo at ito ang mangyayari sa kanila. Tatanggapin nila ang buong puot ng ating Diyos. No? Sabi dito, sila ay pahihirapan ng apoy at asupre. Hanggang kailan? Ilang taon? Forever and ever. Magpakailanman. Sabi, walang pahinga. Walang pahinga. It just continues on. Continue. Patuloy-tuloy, walang pahinga ang kanilang kahirapan. Ito ang hinaharap ng lahat na ayaw sumunod sa ating Panginoon. Na pinipili ang pagsamba sa ibang Diyos kaysa sa kordero ng ating Diyos. Pinipili nilang manatili sa kasamaan kaysa sa katuwiran. Sino na ang napasok kapag tayo nagluluto? Marami na siguro sa inyo, no? Yung lalo na yung mga ating mga kababaihan dyan, mga masasarap na pagkain. Pero nangapaso tayo, masakit, right? Tapos mayroon pang yung blister o yung magtutubig, right? Ang hirap, ang sakit, split second lang yun. Tapos of course, hindi mo naman kapag napaso ka, sigurado alisin mo na yung kamay mo, right? Split second lang yun, pero masakit na. Imagine lang ninyo na nasa apoy, hindi lang kamay, hindi lang parte ng katawan, buong katawan nasa apoy. Walang pahinga. Yung sakit na yun, imagine that, yung pain na yun. Hindi mo man ma-imagine, walang pahinga, day and night, hanggang walang katapusan. Oh my goodness. Bakit tinatanggihan ng tao ang ating Diyos? Ang impyerno is puno ng kahirapan. Walang parte doon. Nakikita natin sa mga napapanood man natin, na para bang ang impyerno, ginagawang impyerno yun, parang isang parang kulungan lang, yung mga magkikita tayo sa impyerno, right? Para bang okay lang sa impyerno? Hindi. Yun ang bahagi ng panlilinlang ng diablo, na para bang ang impyerno ay hindi naman gaanong masama, hindi naman gaanong mahirap. Makikilala tayo doon, Hindi. Apoy at asupre. Walang kapahingahan hanggang magpakailanman. That's what hell is about. Walang hi, hello, walang party doon. Mga iba, let's party in hell. Magpa-party tayo sa impyerno. There is no party in hell. Kahirapan, And notice, merong nakaka interesting or even here in verse 19, verse 10. Pahihirapan siya sa apoy at nagniningas na asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. I just kind of, notice that. Nandun si Jesus. Nandun ang kanyang mga anghel. Alam nyo, yung sinasabi ko kaninang masakit, yan dahil nasa apoy sila at nagniningas na asupre, everyday. Talagang yun, mahirap na, masakit na yun. But to see Jesus
at yung mga anghel na dahil nandun sila sa impyerno na naghihirap dahil ngayon nakikita nila si Jesus na dahil hindi nila tinanggap ang kanyang kagandahang loob, kaya nandun sila sa kahirapang iyon. Hindi, daragdag pa yun, ano? Daragdag pa yun sa kanilang paghihirap. Constant reminder sa kanila, sa kanilang pag rebellion nila, paglaban sa kanya, reminder, constant reminder for all eternity. Bakit hindi ko tinanggap si Jesus? Bakit hindi ako nakinig sa mga naghayag sa akin ng katotohanan? Bakit hindi ako nakinig sa mga naghayag ng kanyang pag-ibig sa akin? Right? Yung pagsisisi na nasusunog ka na tapos magsisisi ka pa na too late na, wala nang magagawa. Isn't that, ewan ko. Hindi ko na do you see what I'm trying to say? Kung gaano kasama ang impyerno if we don't receive Christ? Kung hindi tayo susunod sa Kanya? Kung hindi tayo mananampalataya o manatili man sa pananampalataya sa Kanya? Mahirap, masakit. And those are just, man yun, hindi mo na masasabi. Wala sigurong description dito sa ating mga salita sa mundong ito. Walang description yung kahirapan at kasakitan na mararanasan nila, yung mga ayaw sumampalataya sa ating Panginoon. Pero wala ring salita dito sa ating mundo na magde-describe sa kagandahan ng ating ma-experience kapiling ang ating Diyos sa kanyang langit. Wala din tayong ma-experience. We just have to wait kung gaano kaganda ang mararanasan natin kapiling ang ating Panginoon. So which is the verse next, mga verses yun, yung hindi tumanggap sa tanda ng Diablo o ng Antikristo. Yung mga maliligtas pa sa panahon ng kapighatian. Verse 12, narito ang pagtitiis ng mga banal na tumutupad sa mga utos ng Diyos at nananampalataya kay Jesus. At ako ay nakarinig ng isang tinig mula sa langit. Sinabi nito sa akin, isulat mo ito. Pinagpala ang mga mamamatay sa Panginoon mula ngayon. Sinabi ng Espiritu, oo, sila ay dapat na mamahinga mula sa kanilang mga pagpapagal. Susundan sila ng kanilang mga gawa. So, in contrast, yung mga mamamatay para sa ating Panginoon na hindi tumanggap na tanda ng mabangis na hayop ng Antikristo, sila ay pagpapalain. Okay? They will be blessed. They will get to heaven. Kaya ng pangako ng ating Panginoon, tatapusin niya ang sinimulan niya sa atin. Sila magsisimula pa lang doon sa panahon ng kapighatian, pero sila ay maliligtas. Yung pag-preach ng anghel ng walang hanggang ibanghelyo, sabi, it will save more people. See, ang kagandahang loob ng ating Diyos, ang kanyang kahabagan. Yung mga matitigas ang ulo, ayaw pa rin manampalataya doon sa narinig nila sa dalawang patunay at yung 144,000. Ngayon, maniniwala na sila, mananampalataya na sila. Naghirap na sila, pero kaya nga mamamahinga na sila, sabi. At ang vision pa rin ng kapuotan ng ating Diyos, matuwid na kapuotan ito, okay? Hindi katulad ng ating puot. Ito'y matuwid na kapuotan. Magpapatuloy sa vision ni John na ito, nalilinisin na ng ating Diyos itong lupaing kanyang nilikha. Okay? And this is probably, we will study this even more sa ating mga future chapters. Ito parang tinatawag na Battle of Armageddon. Yung last na paghihimagsik ni Satanas at ng kanyang mga sumusunod sa kanya na akala nila ay ma-defeat nila, matatalo na sila ang ating Panginoon. Akala nila
mahihinto nila ang ating Panginoon. Never. Like I said a while ago, nasa sa Kanya, nasa ating Panginoon, ang lahat ng kapangyarihan. Ang kapangyarihan ni Satanas at ang kanyang mga mabangis na hayop at ang mga sumusunod sa Kanya, pinapahintulutan lang ng tunay na makapangyarihan. Okay? Almighty God. Verse 14, at nakita ko at narito ang isang puting ulap sa ibabaw ng ulap ay may isang nakaupo na katulad ng anak ng tao, Jesus. Siya ay may gintong putong na sa kanyang ulo, sa kanyang kamay ay may hawak na isang matalas na karit. At may isa pang anghel na lumabas mula sa templo. Siya ay sumigaw sa isang malakas na tinig na nakaupo sa ulap na nagsasabi, gamitin mo ang iyong karit at ipanggapas mo na. Ang dahilan ay dumating na ang oras upang ikaw ay gumapas. Maybe baka sinasabi ko hindi ko yung pronunciation ako, either gumapas o gumapas. Ang aanihin sa lupa ay handa na. At inilagay ng nakaupo sa ibabaw ng ulap ang kanyang karit sa lupa at ginapas ang anihin sa lupa. Isa pang anghel ang lumabas mula sa banal na dako na nasa langit. Siya rin ay may taglay na isang matalas na karit at may isa pang anghel ang lumabas mula sa dambana. Siya ay may kapamahalaan sa apoy. Tinawag niya sa isang malakas na tinig ang mga taglay ng matalas na karit. Sinabi niya, gamitin mo na ang matalas mong karit. Tipunin mo ang mga buwig ng ubas sa lupa sapagkat hinog na ang mga ubas sa lupa. Inilabas ng anghel ang karit at tinipon ang ubas sa lupa. Inihagis niya ang mga ubas ng lupa sa pisaang ubas ng puot ng dakilang Diyos. Niyurakan nila ang mga ubas na sa pisaang ubas na nasa labas ng lungsod. Lumabas ang dugo mula sa pisaang ubas at ito ay kasing taas ng bokado ng mga kabayo sa layong 300 kilometro. Excuse me for that reading, bulol na ang aking dila doon. So, excuse me kung hindi ko sinasabing binibigkas ng tama yung mga iba't ibang salita doon. Pero, it will be a bloody war ang inaano dito, isang digmaan na napaka madugo. Inahalin tulad yung mga rebelde dito na parang ubas na pipisaan na lamang. Could you imagine yung kapag naapakan mo yung isang ubas, right? Wala, talagang pisa. At yun ang mangyayari sa kanila. Sabi ang dugo dito ay aabot ng bokado ng ang taas, bokado ng kabayo. That's marami yun. At 300 kilometro ang lawak. It's bloody. Okay? Madugo. Sabi ko nga kanina, akala ni Satanas magugupo nila ang ating Panginoon. Akala ng mga sumusunod sa Kanya, maggugupo nila ang ating Panginoon. No. Ang ating Diyos, ang ating Panginoon is Almighty God. Lahat ng kapangyarihan nasa sa Kanya. Jesus will crush itong rebellion na ito. Last stand ng mga naghihimagsik sa Kanya. Walang makakatayo laban sa ating Panginoon, ang Kordero ng Diyos. So, katagumpayan sa Panginoong Jesus. Hindi ba kayo natutuwa, hindi ba kayo nagagalak na nasa panig kayo ng ating Diyos? We win. Okay? Tayong nananampalataya, tunay na nananampalataya sa ating Panginoong Jesus. We will win in the end. Nasa winning team tayo. Okay? So, in the meantime, magtiyaga tayo, magtiis tayo. Okay? Dahil kahit ano pa man ang nangyayari sa buhay natin, manatili sa kanyang mga utos, sundin ang kanyang mga utos, manatili sa pananampalataya. Huwag tayong tumaliwas, katulad ng 144,000, palaging sumusunod. Kung saan man pumunta ang kordero, nandun sila. Always follow Jesus. Let's be like them. Flee idolatry, iwanan ang pagsamba ng iba't ibang Diyos, kahit ano pa man yun. Number 1, ang Diyos, ang ating Panginoon sa ating mga puso. Always number 1. Huwag natin siyang ipagpalit
ng mga ano-ano pa mang bagay. Walang kasinungalingan, walang panlilinlang sa ating mga bibig. At again, follow the Lamb. Yun ang utos niya, follow me, sabi ni Jesus. Lord, so let's follow Him. Okay? Love you. Thank you for listening again. Thank you for being patient with me. Nag-overtime na naman tayo. I love you all and I miss you again. Until next time, Father God, we thank you for your word. Thank you for your promises. Thank you for your warnings, O Lord. Help us to be with you. Help us to keep our faith in you. Help us to always follow you. In your name we pray. Amen. Bye bye. Love you.